at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay kapistahan ni Santa Maria Magdalena, ang tagapagpahayag ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon sa mga apostol. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Labanan ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Mga kapatid, sa aklat ng mga awit ay pinapahayag ang larawan ng Diyos na nagmamahal at ang tao na kanyang hinahanap-hanap. Sa ating ebanghelyo, napahayag ang pakipagtagpo ni Santa Maria Magdalena sa ating Panginoong Hesus nung siya'y nabuhay muli. At ito ang napahayag niya sa mga kasamang mga apostol. Tayo ay kailangan rin magpahayag sa pagkabuhay muli at ano ang kahulugan nito sa ating buhay para sa ating kapwa-tao. Ngunit sa mga sandali na tayo dahil sa ating kahinaan at karupukan ay nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagpupulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patawarin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin. Pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos,
Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas na iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat, ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay. Pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, maipahayag nawa namin si Jesucristo ay nabubuhay at makita namin siyang nagahari sa iyong kadakilaan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa unang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi sa higaan, ang mahal ko'y hinahanap. Ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa aking ang paglalakad, nakita ko'y mga bantay. Nagmamanman, naglilibot sa paligid, sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan?
Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabigan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway, sa iyo lang nang hahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ipahayag mo, Maria, nga si Kristo'y nabuhay na. Libingan niya iyong nakita. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria'y nakatayong umiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo
sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria'y siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kahit sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani ni Jesus. Umarap siya sa kanyang sinabi, "Rabuni," ibig sabihin, "Guro, huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Ngayon, 22 ng Hulyo ay kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Kailangan nating bigyan ng tama na paningin sino si Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, ang pangalan niya ay Maria, na ito po ang mga common na mga pangalan sa mga Israelita. At tinatawag siyang Magdalena dahil siya ay taga Magdala. Ang Magdala ay mayroon pong fishport. Ibig sabihin, yung negosyo ng mga isda o palaisdaan ay doon po sa Magdala. Si Santa Maria Magdalena ay isa siya sa mga dakila o malaking negosyante para sa pangingisda. Kaya kontrolado niya ang mga mangingisda. Kaya dahil doon, siya ay tinuturing na makasalanan at sa kwento pa o sa tradisyon pa, 7 demonyo ang pinalayas mula kay Maria Magdalena. Yung mga 7 demonyo, yun pong demonyo ng mga pangsarili, yung tungkol sa material na bagay, lahat na po yun. Pero wala po doon ang iba na kasamaan. Dito po sa ating mga pagbasa, ang mahalaga po nating tingnan dito ay ang sinasabi ni Maria Magdalena sa versikulo 18, kapitulo 20, Ebanghelyo ni San Juan, na sinasabi niya, "Nakita ko ang Panginoon." Sa orihinal na pagkasulat dito sa Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 20, 18, ito po sa Koinoko na Griego, Eureka ton Kurion, na ang ibig sabihin, nakita ko ang Panginoon. Pero sa Hebreo, dahil ang atin pong Panginoong Hesus ay isang Hebreo, ang pagkasabi nito ni Maria Magdalena sa ating Panginoon ay Raiti Adonai. Nakita ko ang Panginoon. Adonai is Panginoon. Raiti, nakita ko.
Kaya po nakasalin ito sa Latin na Vidi Dominus. Nakita ko ang Panginoon. Pagtingnan po natin sa ating unang pagbasa sa Aklat ng mga Awit ni Solomon, Kapitulo 3, verso 4, itong nakita, una sumpungan, ay naroon din. At ang awit ni Solomon ay nakasulat sa luma na Hebreo na naroon po yung salitang raiti na sa luma na Hebreo ay seminit. At sa versikulo 4, ito pong tinatawag na awitin ay hindi po ordinaryo na binabasa ng mga Hudyo. Pero sa atin, mayroon po itong kahulugan. Ang nagmamahal dito ay ang Diyos at hinahanap ay ang minamahal niya mga tao na kung saan napalayo na sa Diyos. Kaya sa kanyang paghahanap ay nasumpungan niya ang tao. Ito po ang tinatawag na pagkaalam ng tao, ang pagkasumpong ng tao na ang Diyos ay naghahanap sa atin. Kaya po sa ating ebanghelyo, kung tingnan po natin, para itong drama. Drama na kung saan madilim pa. Ibig sabihin, ganun kalaki ang pag-ibig ni Maria Magdalena, pumunta sa libingan. Hindi po basta-basta na ikaw ay pupunta sa libingan, madilim pa at nag-iisa. At nakita niya, bukas na. Dahil yung bato na panakip ay para itong gulong, ginugulong na, naitabi na. At noong sinilip niya, may dalawang anghel. Ang isa sa gawing paanan at ang isa sa gawing uluhan ng Panginoon. Ito yung palatandaan na ang ating Panginoon ay wala na roon. At kung mayroong anghel, na ibig sabihin, mayroong mensahe. Ang mga anghel ay tagapadala ng mensahe. Tinatanong nila si Maria Magdalena, bakit ka umiiyak? Ganun din ang tanong ng ating Panginoong Hesus sa kanya. Ali, bakit ka umiiyak? Ang laging sagot ni Maria Magdalena, kinuha nila ang Panginoong Hesus. Hindi po ito tama, pero ang ibig sabihin dito, kinuha ang kasanayan na nakikita niya na persona ng ating Panginoong Hesus. Kung minsan mayroon tayong kasanayan na debosyon. Halimbawa, ganito ang ating pagtingin sa ating Pong Hesus Nazareno. At yun yung imahin sa Kanya. Para sa atin, itim ang kanyang kulay. Para sa iba, puti ang kulay. Tapos bigla ka, ba't na iba ang kulay? Itong tinatawag na kasanayan, at kung mawala na, kuminsan masabi na kinuha nila. Kuminsan ang ating larawan o dili kaya ang mga tanda o mga imahin na ating ginagamit para sa ating debosyon, ay mayroon tayong tinatawag na attachment. Na kung gusto natin, yun lang. Pero tinuturuan tayo na hindi dapat ganyan. Dahil hindi natin makita ang ating Panginoong Hesus. Bakit nakilala na ni Santa Maria Magdalena ang ating Panginoon? Dahil noong una, akala ni Maria Magdalena, tagabantay lang doon sa libingan o isang hardinero. Dahil nabanggit ang pangalan ni Maria Magdalena. Sabi ng ating Panginoon, Maria. At saka sumagot si Maria Magdalena, Rabuni. Rabuni, ibig sabihin, dakilang master. Ang Rabbi, ordinaryo na master. Ang sinasabi dito, Rabuni, dakilang master. Gusto sana ni Maria Magdalena hawakan ang ating Panginoon. Pero sinasabi ng ating Panginoon, sa versikulo 17, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama.
Bakit ayaw ng ating Panginoong Hesus na hawakan siya? Samantala, sinasabi niya kay Tomas, "O, narito ang aking kamay. Narito ang aking tagiliran. Ilagay mo ang iyong daliri sa aking kamay." Hinayaan ng ating Panginoong Hesus si Tomas na hahawak sa kanya. Samantala, ayaw niya kay Maria Magdalena. Ito po ay makahulugan, sapagkat ito yung unang araw na kung saan hindi pa nakarating ang pangpito na araw. Para sa mga Hudyo, hindi dapat hahawak ang isang tao sa patay dahil siya ay ituring na marumi o ang tawag doon, magkaroon siya ng ritual sa paglilinis dahil maging marumi siya kapag humawak ng patay at pagpunta doon sa libingan. Hindi rin makahawak si Maria Magdalena sa ating Panginoong Hesus upang hindi rin marumihan ang ating Panginoon sapagkat naroon siya sa libingan. Ang libingan ay tinuturing na marumi. Maging marumi rin ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, "Huwag mo akong hawakan." Pero si Tomas ay pang-8 araw na. Noong pang-8 araw na, tapos na ang tinatawag na perfect number sa mga Hudyo. Kaya hinayaan ng ating Panginoon na hawakan ang kamay ng ating Panginoon na mayroong butas sa pagkapako niya. Itong ating madrama na Ebanghelyo ngayon na mayroong conclusion sa versikulo 18, Kapitulo 20, Ebanghelyo ni San Juan. Nakita ko ang Panginoon. Ito rin ang pinaka-conclusion sa ating buhay. Na makita natin ang ating Panginoon, masumpungan natin siya, makilala natin siya, at siya na ang bahagi ng ating buhay. Lagi nating hinahanap ang Panginoon. Pero kung minsan, dahil sa ating kakaiba na paningin, sa ating kakaiba na mga devotional na mga paraan, o dili kaya isang tradisyon na ganito ang ating pagtingin, hindi natin makikilala ang ating Panginoon na dapat makilala natin ang ating Panginoon sa ating kapwa-tao. Dahil sinasabi niya, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, verso 40 na, kung ano ang ginagawa nyo sa mga kapatid ko, ay sa akin ginagawa. Ibig sabihin, makikita natin, masumpungan natin ang ating Panginoong Hesus sa ating kapwa-tao, lalo't higit na sa mga nasa laylayan o mga mahihirap. Kaya itong ating Ebanghelyo ay nagtuturo sa atin. Hanapin natin ang Panginoon. Hindi sa mga nakasulat na mga malalalim na mga libro o sa mga turo na dakila na mahirap unawain at intindihin ng mga teolohiya at mga doktrina. Bagkus, ating hanapin ang Panginoon sa ating kapwa-tao. Sapagkat lahat naman tayo ay kawangis at larawan ng Diyos. At kung hanapin natin ang Diyos sa ating kapwa, masumpungan natin siya. At upang siya ay ating mahalin, dapat mahalin ang kapwa-tao, lalo't higit na yung mga kasambahay mo. Sa sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero hindi naman maganda ang relasyon mo sa mga kasambahay mo. Mali po yon. Upang ating masumpungan ang ating Panginoong Diyos, mahalin natin ang mga membro ng ating pamilya o mga kasambahay, ang mga kasama natin sa trabaho, ang mga kasama natin lagi sa kung anong mga ginagawa natin sa buhay. At ito yung pagkasumpong na magsabi tayo na nakita ko ang Panginoon. Namatay siya noon, wala na ang luma na pagka-Kristo, pagka-Hesus, ang nabuhay na muli na Panginoon. Sapagkat tayong mga Kristiyano ay mga membro ng sambayanan ng Diyos para sa nabuhay na muli na Panginoon. At ang ating awitin ay ang Alleluia, ayon pa ni San Juan Pablo II na Santo Papa. Totoo na kuminsan lagi nating hinahanap-hanap ang Panginoon at napakinggan ang ating mga panalangin. Sa totoo lang,
napakinggan na ng Panginoon ang inyong mga panalangin. At sabihin nyo, parang hindi dininig dahil ikaw ay tumitingin lang sa pangsarili mo na pagtingin anong hiningi mo sa Diyos. Ibinigay sa Diyos sa iyo kung anong nararapat sa iyo upang ikay maligtas. Palakpakan natin ang Panginoon na magbigay sa atin ng mga biyaya na ating kinakailangan sapagkat mahal tayo ng Diyos. Dapat ipahayag natin siya sa ating kapwa at sabihin natin, nakita ko ang Panginoong nabuhay muli. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpo nila ni Hesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa ang malahating pangyayaring ito ay magatid ng kahulugan at pagbabago sa buhay natin at atin pong sabihin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang simbahan ng Diyos, naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang pamayanan ng mga mananampalataya, naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan, naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap, naway makatagpo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan ni Jesus na aming manunubos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, tanggapin naman namin ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo at ang aming buhay na hinaharap sa piling mo. Hiniling naming ipagkaloob mo na maranasan namin ang bunga ng kanyang muling pagkabuhay sa aming sariling buhay. Hiniling namin ito, sumitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay batido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda ngayong si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita. Yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanintunay marapat ni kay aming pasalamatan sapagkat ang iyong habag ay hindi nabawasan. Sa iyong kagapangyarihang ipinangaral sa tanan sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sa isang hardin ay napakita siya kay Maria Magdalenang buong buhay ay nagtanggi sa kanya. Sa krus siya ay saksi sa kanyang pagpanaw. Ang naghanap sa libingan sa kanyang pagdalaw. At ang unang alay ng pagsamba na bumangon mula sa mga patay at nang isugo bilang apostol ay diningal kasama ang mga apostol upang ang mabuting balita ng buhay na bago ay maiparating hanggang sa dulo ng mundo. Kay kaisa ng manghel si awit ng papuri sumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, inagtalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu yung banal, makalob nito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kay malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan nidapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni Santa Maria Magdalena, ni San Juan Bautista, ni San Roque na San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pupupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, mag-umapaw nawa sa amin ang natiling pag-ibig na siyang nagdulot ng ugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo. Kasama mo ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayo may narito, kayo may naugnay sa iba't ibang social media platform at na-cross-posting sa iba't ibang paraan. Kayo mga laging tumutulong. Naway, ang pagkapala ng Diyos ay sumasa inyo. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Lakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway, ang Panginoong Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksik, liglig at nagumapaw. Dapat masumpungan natin ang Diyos sa ating kapwa, lalo't higit na sa mga taong laging kasama natin sa buhay. Ngayon na po ang pasbas. Mangyari po namin taas bagya, mga ibagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Niyag mo sa cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ng katauhan, pakinggan mo kilingan ang kanan, susumama sa iyo. Makamtanaw nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito, ay maalalang pangakon sa binyag na ikaw, kaibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kay makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kamipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.